Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay mag-actual testing po ako ng fuel pump motor ng Photon dump truck. So ang gagawin ko po ngayon ay kumuha po ako ng dalawang fuel pump motor. Ito pong suspected part na sira. At saka itong fuel pump na hindi sira. So ikinunik ko po sila sa parallel connection. At susuplayan ko po sila ng positive at saka negative power. So obserbahan po natin kung ano po yung pagkakaiba nila, kasi kailangan po ng report dito kung ano po yung basihan bakit nagmamalfunction yung dump truck. So ito po, pagmamasdan po natin. Lalagyan ko po ng power supply to. Ito po yung negative supply, ito yung positive supply. So parallel connection. Ito po yung positive at ito yung negative. So itatap po natin para maobserbahan yung operasyon po ng actual fuel pump motor. So yan. Ito. So ito po yung buo at ito yung suspected part po na nagmamalfunction. Ayan, bumubuga po siya pero mahina po. Ayan o. Hindi po katulad tong isa. Napakalakas ng pressure. Ayan o. Bubulak-bulwak lang po siya. Itong isa. At pagdating po ng 10 minutes ay kusa po siyang namamatay. Yun po yung tama, kasi parang mayroon po siyang pinaka-timer tong pump na to. Lahat po ng fuel pump motor ng Photon ay namamatay po siya sa pagdating po ng 10 minutes. Kasi parang consider po na isa lang po siyang automatic bleeder po ng fuel line. Yan siya. Consider siya na pump at saka bleeder na rin po siya para magkaroon po, mag-build up po yung pressure ng fuel line sa magmula tangke papuntang injection pump. So kahit na isang linggo po nating itambay yung sasakyan, once na nag-ignition on po tayo, ito po yung gagana siya, automatic gagana siya, bibigyan niya ng pressure yung fuel line, at pagdating po ng 10 minutes ay ihinto po niya, kasi ibig sabihin complete na po yung fuel line na, wala na pong hangin, so hindi na po siya mahirapan umi-start. At pag pina-start naman natin ay dahil nga wala na pong hangin yung system, so wala pong rough idling na mangyayari sa makina. So yung pressure po niya ay malakas, so ito po yung tamang pressure, at itong isa ay
Bumubulwak-bulwak lang po siya. Yan. Within 10 minutes po ay mamamatay yan. Parang may timer po siya. So ito po yung pagkakaiba nila. Yung isa maintain po yung pressure niya, yung isa pupugak-pugak lang po. Oh. So confirm po na sira tong isa. At ang hinihintay na lang po natin kung kailan po siya hihinto. Dapat within 10 minutes po ay hihinto tong isa na to. So kahit na huminto po ng 10 minutes siya, wala pa rin silbi kasi yung pressure po niya ay mababa. So hindi po siya sapat na pressure yan, yung pressure na yan, yung buga niya. Hindi po tulad dito, talagang malakas po yung pressure niya. Ang tamang observation po kasi dyan ay pagdating po ng 10 minutes or maximum is 12 ay dapat pong huminto siya. So yun po yung pinaka-specification po ng motor na to. Mayroon siyang automatic kasi automatic bleeder po to ng fuel line sa mga puton. So katulad din po ito sa mga sasakyan ng kotse. Yung kotse po pag nag-ignition on po tayo ay maririnig po natin na umuugong yung sa tangke. So ibig sabihin po nagbibigay po siya ng pressure, maintaining pressure para sa fuel line para wala pong hangin yung linya. So kapag may hangin po kasi yung fuel line po ay mahirapan po umi-start yung makina or magkakaroon po ng rough idling. So yan po yung purpose ng automatic bleeder motor. So ganito po yan, kaya po pagdating ng 10 minutes ay humihinto po siya para pagpa-start po natin kumbaga po complete circuit na po yung nangyayari. Wala na po siyang hangin. Yung iba po kasi yung walang automatic bleeder motor ay kailangan pa pong bombahin yung bomba para mawala po yung hangin kasi singawin siya. So ito po ay hindi na po kailangan bombahin kasi siya na po yung kusang gagana once na nag-ignition on po tayo. Kahit na isang buwan po siyang nakatambay yung sasakyan. So once na pinihit po natin yung susian ng naka-ignition noon, bigla pong aandar yan, itong motor na yan. So pasisingawin po niya yung hangin sa loob ng fuel line system. Magro-rotate po siya magmula tangke papuntang fuel injection pump. So i-release po niya yung hangin. So yan po ang rotation po ng fuel line na yan, fuel motor na yan. So itong isa po ay huminto na po siya. So wala po siyang kakayahan na umandar po ng 10 minutes. Pero before po ay nakayanan po niya yung 10 minutes. So ngayon po ay wala na talaga siya. Mayroon naman po siya ugong. Umuugong siya. Ayan o. Gumagana pa rin siya. Kaya lang wala na po, mahina na yung buga niya. So
ito po yung pagkakaiba nila at ito po yung i-report ko na kailangan na talaga siyang palitan. Actually po ito yung mga nagdaang video ko na sinasabi ko nga palitan, kaso hinahanap po yung report ng motor na to. So hindi pa po natatapos yung 10 minutes. Pagdating po ng 10 minutes po siyang hihinto yan. Parang mayroon po siyang sariling timer. At ito rin po yung tinatanong sa akin ng mechanic, bakit daw hindi continuous gumagana. So nakikita po natin na mula umpisa po ay hindi nagbabago yung pressure ng isang motor na to. Ibig sabihin po okay yung motor na to. Hindi po gasolina to, diesel po to. Yung gasolina po medyo masilan po yung gasolina kasi delikado po yun. Pag spark po ay masusunog po, pero ito diesel po hindi naman ganun po kaano. Kaya binabantayan ko lang siya. Same lang po ang pag-stop nito. Dapat kahit na inilabas ko po yung ayan po, uminto na po siya. Ayan. Ibig sabihin po 10 minutes na po siyang gumagana, kusa po siyang ihinto. So ganun po yung mangyayari. So ito po hindi po niya kinaya. Wala pang 10 minutes ay huminto na po siya. At yung pressure po niya ay
napakababa po ng pressure niya, halos walang lumalabas na fuel. So talagang sirang-sira po siya. So ito po kaya ko po nilabas to para may comparison po, may compare po yung sira at saka yung hindi. Kaya ganun po yung naging pinagtabi ko po sila para makikita po natin yung pagkakaiba nila at yung kung kailan po siya hihinto. So ito po inurasan ko po to 10 minutes po siya. Kahit po nung nakasalpak po siya doon sa mounting niya ay 10 minutes din po. So pares lang po inilabas ko at saka naka-mounting siya. 10 minutes din po yung paghinto niya. Ito po yung pinagkunan ko ng fuel pump. So hinugot ko po siya dito. Dito po galing yung isa. At dito naman po yung isa. So kaya dalawa po yung pinagtanggalan ko. So confirm po yung sira at mayroon na po akong may report sa tungkol po sa fuel pump na yon. So kitang-kita ko po yung pagkakaiba nila. At yun na po ang nagiging basihan ko na kailangan pong palitan ng fuel pump motor. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.